Hello, hello! Kamusta naman po kayo dyan, aking mga kababayan? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung nasan man po kayong panig ng mundo, kamusta po kayong lahat? Hello! My name is Christine. Ito na naman po ang aking podcast, The Filipina Life Abroad, wherein we tell stories, experiences, or anything else na na-encounter naming mga Pilipina na nakatira sa labas ng Pilipinas. Alright? So, stay tuned ka lang po today dahil sobrang exciting ng guest ko. Bakit? Dahil for me, or para sa aming lahat dito mga Pilipina, medyo controversial itong aking guest. Bakit nga ba? Ayan, matutunghayan natin, maririnig natin ang kanyang buhay mamaya. Well, ang isang babaeng ito po ay, alam mo, kung makikita mo ang kanyang itsura, talagang bukod sa maganda na, morena, yun nga lang, medyo maldita ang dating. Pero kapagka kahalubilo mo na ang babaeng ito ay sobrang down to earth and so funny. So, I am so thankful dahil napaka-brave po niyang isi-share sa atin ang kanyang naging journey bilang from the Philippines going here to Denmark. And ngayon naman, tingnan nyo kung nasaan na siya. Isa na siyang mother ng loving and talented two really pretty girls din po. So, wag na nating patagalin pa. Ang dami ko pang sinasabi. Well, kamustahin na po natin and let's all welcome si Ate Lea. Hello, Ate Lea. Ay, ang ganda ng hair. Sorry, Aha. I wake up like this Donya. lang eh. Pasensya Woke na up po. like this. Hello, Ate Lea. Thank you so much at pinaunlakan mo ko today dahil alam ko kahit na napaka-busy mo, binigyan mo ako ng time, right? Oo, galing ba sa trabaho? Oo, kaya ngarag. Ngarag ba yan? Ganyan na ang itsura ng ngarag? Ay, Ay, sana lahat ngarag. Well, Ate Lea, bago ka magsimulang magkwento, can you please introduce yourself sa ating mga listeners? Saan ka ba galing sa atin sa Pilipinas and nasaan ka na ngayon dito sa Denmark? hello po sa mga viewers or listeners or followers ni Christine. Ako po si Lea, Tubong Cavite, Cavite City, sa mismong Ay, city. And then I have oo. 2 girls. And then nandito na po ako ngayon sa Denmark, sa Kolding. I live in the same city together with Christine as a city. Dumating po ako dito ng 2009. At Ay, ako po mabuting may asawa at minsan ay walang yang asawa. Ay, hindi naman. Ako ba sabi. ay may asawa na po dito. Ay, At ganun agad ang intro. working currently. Yeah. Ayun, kaya siyempre talagang kailangan kumayod kasi may 2 kang girl, sabi mo nga kanina, 'di ba? Of, Taray. Well, Tagalog pala si Ate Lea, Cavite, kaya naman pala masyadong joker. Kagaya yeah. ko rin na talagang mga Tagalog talaga. No? May iba ka pa bang language na alam, Ate Lea, maliban sa Danish, of course? You know what? I'm good in English. Ay, siyempre. And ito, Spanish. Charot. Ah, Hindi. ay, Tagalog talaga ako. Tsaka, dami palang intro na ganun. Chabacano, baka Chabacanong Spanish. tsaka hindi ako masyadong magaling mag-Chabacano. Pero yung mga pinsan ko, kasi yun ang language namin sa Cavite City, mga tubong Cavite Ay, talaga. that's true. Oo Chabacano. nga 'no, yung mga unang panahon kasi doon talaga sa Cavite at saka 'di ba ang layo 'di ba mga Zamboanga yung Chabacano pero Cavite. Kaya pala marunong ka mag-Spanish. Pero Taray. yung Chicano na yon ng Cavite City Hmm, is a mix of a little bit of Spanish tapos a little bit of Tagalog. Parang mga Espanyol is hindi okey. maintindihan yung language. Yun ang pagkakarinig ko sa mga Caviteño. Ay naturuan pa tayo agad ng history, Yeah, trivia. trivia, taray. Ay talaga? Ah, Talagang Espanyol pala talaga ang salita. Ngayon ko lang na-realize na kaya pala nila ginanon-ganon. Parang sa mga gay language siguro 'no, yeah. kaya nila ano-ano. Si señora. Si miss. Ay. Inaano na tayo, ini-Spanish na. Well, Ate Lea, tama na ang tsismis-tsismis natin diyan. Alam mo today, kaya kita inimbitahan dito is dahil narinig ko mula rin naman sa'yo yung iyong journey dito from the Philippines ay medyo controversial dahil wait lang muna. Well, Ate Lea, before that, paano ka napunta dito sa Denmark? Can you please take us to the very beginning, ang journey mo? Meron akong tiyahin
tita ko na dito na talaga nakatira sa Runners. She's the older sister of my mom. She's also gift with the Danish man. And then one day, tinawagan niya ako, tinanong niya ako kung gusto kong magpunta ng Denmark as au pair. From your listeners' information, au pair is like Cultural exchange. culture exchange. Wherein, stay ka sa bahay ng isang family, tutulong ka while you're learning their own cultures. And you're also learning them, our own cultures. Okay. Ito pong year na 'to, Ate Lea, 2009 ba 'to? Sabi mo nga Yeah. nung unang ka narating dito. So, ano ba yung style nung au pair nung time na yun? Kailangan dalaga, kailangan what? Well, nung 2009, sa pagkakaalam ko, kung di ako nagkakamali, is pwede kang may anak. And then you have to be like max 30 years old. Okay. Hindi ka kasal. Kasi culture exchange so hindi ka pwedeng may asawa. Pero pwede kang may anak. Talagang nakasulat sa kanilang, website 'yan na pwede kang may anak. Okay. Time. That time. So, that was 2009 nung pagdating mo? Yeah. Okay. Ibig mo bang sabihin, Ate Lea, now na napunta tayo dun sa word na may anak, na au pair, ganun ba ang naging situation mo? Well, kasi nung 2009 nga, so nagpunta ako dito, pero ang sabi kasi ng tita ko, wag ko raw ilagay na may anak ako. Okay. Paalala lang po sa mga nakikinig at sa mga nanonood, hindi ko po ina-advise na gawin yung ginawa ko at hindi rin naman ako proud sa ginawa ko. But I have to do What you gotta do. Yeah. Okay. Guys, na ganito gagawin nyo. Huwag po kayong ma-mistaken sa ibig ko sabihin or ano. Ikukwento ko lang po yung nangyari. So sabi po ng tiyahin ko, wag daw ilagay na may anak. So ako naman po, syempre masunurin. So nilagay ko, wala akong anak. Tumating ako dito sa Denmark, okay, nag-au pair, blah, 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 blah. Nakilala ngayon si Prince Charming. Wala naman talaga akong balak na magstay dito. Supposed to be mag-au pair lang ako dito while nag-apply akong pa-Canada. Kasi ang mom ko at saka ang father ko nasa Canada. Pero nakilala ko nga si Per, yung asawa ko ngayon. So nagbago yung isip ko. Stay na lang ang lola mo dito. And then, alam mo naman na pag kinasal na, mag-a-apply tayo ng panibagong papel. Mag-fill up tayo ng bagong form, may asawa na, blah, 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 blah. Doon nilagay ko, may anak na ako. So, after a year, I think, after less than a year, nakatanggap ako ng sulat mula sa police. As in police, na meron daw hindi nagtugma. Parehong information, yeah. Okay. Nung pumunta ako dito, ang sabi ko, wala akong anak. Pagdating ko dito ngayon na nag-asawa na ako, sinabi ko bigla, wala akong anak. So, pinatawag ako sa pulis, tapos ang lola mo, medyo nawindang, natakot, tawag agad ng abogado. Okay. Kasi takot ako that time na baka mapauwi ako. Ayoko nga umuwi eh. So, hanggang sa naging ongoing yung case ko, hanggang sa nakarating kami sa court. Sa court. Which I paid my own lawyer. Tapos meron akong translator. Kasi kailangan yun eh. Although marunong na ako kahit konti. So, ang experience ko nun is grabe. Nakakatakot. Ganun pala dun. Merong 3 judge na nakaupo sa harapan mo. Tapos ikaw, dito ka sa kaliwa. Tapos yung public attorney is nasa kanan. Tapos sinabi nga na gano'n na falsification of documents, which is totoo din naman. Kasi yun naman talagang ginawa ko eh. And tapos, bago matapos yung hearing na yon, ang sabi is, I'm allowed to say kung meron akong gustong sabihin. So, sinabi ko lang na maraming gumawa ng ganun. So, bakit ako lang nandito? Tapos sabi nung judge, so kung maraming gumawa ng ganun at kilala mo kung sino, so ituro mo sa amin. Ang sagot ko naman, bakit ko naman padadalain ang trabaho nyo? So hanapin nyo sila. Pero I think it's not fair na ako lang nandito.
Yun lang. Tapos nabigyan ako ng sentence na 1 year, wala akong gagawing illegal or else 'pag may ginawa akong illegal, tsugi, uwi ako. Mhm. So after no'n nagkaroon ako ng record sa police, as in criminal record na 1 year under probation, yata ang tawag do'n. Mhm. And then after a year, nawala na rin naman, nabura na rin naman. Pero Okey. siyempre, all the things na ginagawa natin ay merong consequence. Ang consequence nung kasalanang ginawa ko is, medyo hindi ako allowed mag-apply ng citizenship. Which is fair. Kasi may kasalanan ako eh. Forever hindi ka na puwedeng mag-apply nun unlike, oh my God, sorry to cut you off, parang tumayo lahat yung mga balahibo ko sa konting minuto na mga nabanggit mo kasi I could only imagine kung ano yung pakiramdam na akala ko nasa movie lang nangyayari sa kaibigan ko and parang, oh my God, first hand, mong experience na kinukuwento mo sa akin parang kakaiba. Well, sabi mo, meron akong mga questions, Ate Lea. Kanina, sabi mo is, nagkaroon ka ng consequence, pero nawala din after a year. If I may ask, nakulong ka ba, ate? No. Di naman Okay. gano'n kahigpit. Ang tawag nila do'n is, Ubezinget Fengsel. Ibig sabihin nun, hindi ka makukulong for a year, pero wala kang gagawing labag sa batas. That's why, Okay. under probation nga yata ang tawag do'n, basta or parang nakaparol. Nakaparol, okay. So, nagmulta ka ba ng No. pera? Hindi ka rin nagbayad. So, No. parang yung experience traumatizing din kahit papaano yung nandun ka sa that was actually true. I could understand your feeling na it was so unfair. Kasi ikaw lang yung quote and quote na nahuli kahit na marami namang gumawa. Oo. Napakadami naming gumawa. Pero ba't ko naman sila ituturo? Ano ko, tanga? That was also one of the things na ako rin medyo sabi ko kanina, nag-mixed emotion nga ako. Sabi ko, ano ba ang mga tatanong ko o sasabihin ko ba sa kanya, "Oh my God, you're so nice." Kasi hindi mo you're not a rat, 'di ba? Sabi nga nila. No. Sabi nga, ditches get stitches. Ano 'yun, yung may gano'n, 'di ba? But that was kind of creepy sa'yo naman, 'di ba? But, Asawa ko is mhm. driver. So, alis siya ng Mhm. Monday, uwi siya ng Friday or Saturday. And then one Hmm. day, may kuha ka sa post box from the police na pinapatawag ka nila dahil sa kasalanan Mhm. Can you And wala imagine? siya. Oo, wala yung asawa mo, wala Wala yung wala number one support mo. isa. Oh my Oh my goodness. God. Yeah, I could ever imagine. But nung time na yun, Ate Lea, wala pa yung mga anak mo sa'yo, 'di ba? Ikaw pa lang. So, of course, the reason kung bakit ka rin nandito sa abroad is para sa kanila nung time na yun. Pero paano mo I'm wondering na paano mo sila nakuha, meron ka pang quote and quote criminal record? Well, nung nawala na yun well, nung nag-apply ako, sinama ko na rin naman ang pangalan nila eh. So how Mhm. going yung kaso ko is ongoing pa rin naman ang process sa Udlandingstol sa foreign Foreign affair. affairs, oo. Kasi magkaiba naman silang district. Ganon. Mhm. So, nung nakuha ko na yung sentence ko, Mhm. lumabas na rin yung result ng application ko sa mga bata, which is pwede naman silang magpunta. So, you see, I'm na sorry, can you repeat? blessing pa rin na although may ginawa akong hindi maganda, Mhm. kapalit niya is nakapunta pa rin yung mga anak ko dito. Although hindi ako allowed kumuha ng citizenship. Okay. But ano naman basta hindi naka-permanent, visa ka na Yeah, ba dito? Ayun, that's ng permanent. So, mhm. nung una sabi ko, sayang naman hindi ako makakuha ng Danish passport, pangarap ko kaya yun. Pero in the long run naisip ko, blessing na rin siguro ni Lord na, eto lang kasi may konti kang kasalanan, so konting blessing lang ang makukuha mo. So which is Yeah, but sometimes hindi naman rin naman kung hindi ka man madalas mag-travel sa outside the country, 'di ba? So what's the citizenship for, yeah. 'di ba? Pero And
Gusto ko kasi magpuntang Canada to Understood, visit yeah. my mom. So Mhm. ngayon, ang lola mo is blacklisted sa Canada. Hindi ka rin puwedeng pumunta ng Canada dahil do'n? Kasi nag-apply ako ng visa, twice akong na denied. Dahil daw may criminal record ka? Yes. Okay. Bakit? Eh, di sila na lang ang pabisitahin mo dito? Truth. 'Di Just ba? look at the bright side. Yeah, gano'n naman talaga tayo pero alam mo Ate Lea kahit na kaya ito yung gusto ko sa mga raw interview, eh, kahit na, yun bang kahit na medyo may alam akong konti kung ano yung pag-uusapan natin, eh, yung nagugulat ako yung Oh, big hindi name an yun no, ask. not at all, hindi. Kaya nga gusto ko rin na same kami ng mga listeners, same time namin na maririnig from you dahil yung reaction natin napaka-raw and wala rin akong masabi kasi kung ako 'yan siguro umiyak-iyak na ako, Yeah, nagpa-doktor na ako afterwards, 'di ba? Kasi ang tibay mo. Ay, kasi nakakatakot. Takot mm, makakita kang judge, oo, tapos 'yun. Pero foreign language. Mag-is exactly, exactly, tapos but ang nakaano dun is kung makakapunta ang mga anak mo dito, which is they are the main reason bakit nga ako yeah, nagpunta. exactly. So siguro nung time ba na 'yun Ate Lea, naisip mo rin na umuwi na lang ako, okey na. No, So hindi din? ay, no, Mhm, kasi na ako, eh. 'Pag mm. ako'y gagawa at gagawa at gagawa ako ng paraan. Para Yung sa plan kanila. hindi mahaba kaya ang alphabet. Correct, may A, may plan A, plan B hanggang plan Z. Correct, ang galing mo naman, nakakabilib. Pero like you said kanina, ayan, kung narinig niyo po ng ating mga listeners diyan, eh, hindi niya po advice na gawin itong mga ganitong No, bagay. ano, hindi Mhm. But gawin, wag but ako. But that was long, long, long time ago. That was 13 years ago and now look Yeah, at you naman. But ngayon, Ate Lea, at least hindi ka naman, kumbaga, on the bright side again, at least hindi ka naman nila, number one, hindi ka nila kinulong, and then hindi ka nila pinagmulta, hindi naapektuhan, of course, ang pagpunta or pagkuha mo sa mga anak mo, yung pagkakaroon nila yeah, ng visa. And no, now, as you see, ah, 'di ba? Eh, yun ba ang singer? eto ang panganay, eto ang Oo. tagaluto ng french fries. Okay. Siya ba yung nakita namin dun sa bayan na Correct. oh, singer nga, 'di ba? Siya yung Kumanta ka ba? pinanood namin no, tumutugtog ng piano. Yeah, that's true, that's her. Oo, siya nga, oh. Hello girl, buti nakakaintindi ng Tagalog, grabe yung pinagdaanan ni mama mo. Ngayon tingnan niyo siya ay teenager niya na nandito. Thank you so much. Ngayon na nandito na siya, teenager na and so imagine nung time na yun maliliit pa sila Ate Lea 'no, so grabe Oo, yung ano mo 'no, yung talagang luha mo siguro stress na stress ka nun buti hindi ka nakalbo. sobra kasi talaga Mm, namang bayad ko ng abogado, bayad kami kahit walang abogado per hour. Kuha namin siguro mga 2 hours drive yung abogado na nakuha ko, basta mm, magaling wala kang pakialam. Nung time ba na yun may work ka na din Ate Lea? Worry. Wala din, so lahat talaga ng gastos sa asawa mo ano? Yeah, Siyempre meron ka namang family sa ibang yeah. bansa din na talaga kasi alam mo naman ang, current exchange nung time na yun, and until now naman mas malaki yung pera dito kaysa Yeah. sa atin sa Pilipinas. So imagine, ang laki rin na nagastos mo 'no? Magkano mga ganyan na sa may ganyang kaso? Siguro ang mga nagastos ko lahat ng mga nasa almost 9,000 po. 9 9,000? Yeah, Magkano yun sa Philippine money times 7? 9,500 ganyan or 7. 55,000 pesos. Yeah. Oo, yun. Hindi naman not bad, but I mean kung So wala kang trabaho for other na oo, walang work, exactly. 'di ba? Of course, sobrang sobrang grabe. I mean, hindi lang yun dun sa pera din, eh, dahil dun din sa peace of mind mo and then lahat ng takot, 'di ba? Sobra nakakatakot na I don't know, but Araw-araw nagpe-pray ako na sana ang mga anak ko makapunta dito, sana ang mga anak mm, ko ganyan, ganyan, ganyan. Kasi sila talaga mm. yung main reason. Of course, of course. So, sa lahat ng 'yan, anong sabi ng asawa mo nung natapos? Sabi lang niya, "Ang hirap pala mag-asawa ng Pilipina." Sabi niya. Teka muna pala bago tayo mapunta dun sa asawa mo, dun sa dati mo, dun sa, tatay ng mga anak mo, for para lang
for the record lang, hindi yung asawa mo now ang tatay nila, ang dalawa, No, no? Okay. made 100%. Yeah, pure blood Pilipinas. Pure. Yeah. So wala ka pang anak dito ngayon sa kay mister mo na Dane? Wala. Okay. And yung yung tatay nila, anong sabi? Well, hindi ko naman siya na-update sa kung anong nangyari nung mga time na yun kasi wala naman na kami. Pero syempre, hirap para sa kanya na kinuha ko yung mga anak. Oh, yun nga. 'Di ba? Pero sabi ko lang sa kanya, isipin niya lang yung future ng mga bata. Pero I'm That's sure true. para sa kanya yun. Grabe, no, wala kang ibang nasa isip kundi ang mga anak mo lang. Ganun talaga kapag nanay. Talaga. Sobrang nakakabilib ka. And look at you naman sa lahat ng mga challenges na yan is look at you, yung mga kung sabihin nga nating loses mo, ngayon meron ka ng wins. Talagang panalo ka na nandito na sila. And at the same time, ayan, sobrang ilang taong ka na ba sa trabaho mo ngayon? Almost 5 years? From 2013 hanggang ngayon, I'm a proud janitress. Oh, nice. Tingnan mo. And yeah, janitress, pero ang ganda ng bahay, ang taray ng mga gamit sa bahay, 'di ba? Ay, grabe. So talagang saludo talaga ako sa iyo, Ate Lea. Kaya sa mga tao sa Pilipinas, kung akala nyo kami ay nakahiga sa kayamanan dito sa abroad, that's not true. Totoo naman 'yan. Pero we have our ups and downs and it's not always bed of roses. Pero sa lahat din ng 'yan, siyempre nagpapasalamat ka rin sa iyong afam, 'di ba? Yeah. Okay naman, ano naman siya, support. A for support talaga. At saka yung auntie ko na taga-Ranos, saka yung pinsan ko na taga-Baile, full support talaga sila. Bali, 3 kaming magkakamag-anak na nandito sa Denmark. Oh my God. Pero kahit papaano, kumbaga, medyo hindi nila makakalimutan din yung experience na nangyari sa'yo, 'di ba? And talagang forever na rin yun na tatatak sa'yo. Oh my God, yung episode ko today, alam mo, Ate Lea, ang bilis ng oras na parang konti pa lang yung natanong ko sa'yo, para akong natulala kasi kakaiba. And ang daming mga questions sa utak ko, but at the same time, gusto ko rin ng mga good vibes na hindi ko pa nga natanong sa'yo, paano nga ba kayo nag-meet ni afam mo, 'di ba? So ngayon talagang Part 2 tayo. Oh, yan ang gusto kong mangyari, talagang support na support. Ganyan ang gusto ko kay Ate Lea. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag po nakilala niyo yan, kapag naging kaibigan ninyo ay down to earth, mukha lang yung maldita, tingnan mo naman. Pero Baka bait ko kaya. magtulog or sa picture. Mabait sa picture kasi hindi gumagalaw. Uy, Ate Lea, alam mo, thank you at na-i-share mo ang buhay mo, kung ano yung nangyari sa'yo na, yes, nakakatakot, pero na-overcome mo lahat, 'di ba? So, can you please, a little bit dun sa mga nagbabalak or sa tingin naman natin, or well, I'm sorry, hindi ko po ine-expose na marami sa ating mga Pilipina, like sabi nyo rin naman kanina, maraming gumawa. But we are not saying na mali ito. By law, it is wrong, but sa atin pong mga sarili ay meron tayong mga dahilan kung bakit natin ginagawa ito, and that is totally understandable. But yun nga ang nangyari kay Ate Lea, malas niya lang. But you see naman, she always look at the brighter side, like the grass is greener on the other side for her, and look at naman her gaano siya ka-positive. Siguro challenge lang talaga yung time na yon, pero tingnan mo ngayon, talagang nakakabili lang ng kotse niyan, 'di ba? Huwag na natin sabihin. Gwapo. Well, anyway, Ate Lea, ano ang masasabi mo doon sa ating mga kababayan na meron ding natulad mo, meron ding mga anak sa Pilipinas, hindi nila dineclare, and then nung nagpakasal, background check is, ayun, nahuli. So, could you give us some words of wisdom kung paano ba to, una sa lahat, may iwasan, and paano ba natin to ma-overcome, and something else you could say for them? Well, ang masasabi ko lang is, syempre, kung ikaw mag-aasawa ng afam or whatever, honesty talaga. Honest ka dapat talaga. Di ba? Huwag kang mag-lie. Kasi beneath nung lies na sinasabi mo is, may mga consequences. And you have to ask yourself,
am I ready for the consequence? Well, tapos, kung nangyari man na nakapagsinungaling ka, try to do the right things. Na harapin mo yung consequence, pagbayaran mo yung kasalanang nagawa mo, and if the right man, yung asawa mo is talagang siya talaga, he will stick, yun doon mo papatunayan through thick and thin. Diba? O, ang thick ko na nga, kami pa rin. O, diba? Akala ko seryoso na yung sinasabing words of wisdom. May pagganon pa talaga. Nakakainis. Sana wag silang magganon. Magsinungaling or mag-lie or mag-false ng documents because it's not good. Diba? At kung sakali man nandito ka na at ganon ang ginawa nyo, mag-contact kayo ng abogado kasi meron silang i-advise. Na in-advise din nila sa akin. Ayun. At sabihin kasi parang ini-encourage ko kayong gawin nyo yung hindi maganda. Yeah, of course. And it's between you and your lawyer na lang din, 'di ba? And hindi naman po natin sila tinatakot and or hindi rin naman po natin sila ina-advisean ng false information, but that's how life is, 'di ba? So Yun like sabi nga ni Ate Lea, Survive, I think. survival instinct, oo, ayan. And as a mom, talagang gagawin at gagawin mo. Well, marami naman tayong like escape plan, 'di ba? Kung sabi mo nga kanina may plan A, plan B, plan C, everything in the alphabet and plus escape plan. Yes. 'Di ba? Laging may ganon. Well, alam mo Ate Lea, ang dami kong takeaways, natutunan and lesson na naintindihan sa iyo. So, I hope sana yung atin din mga listeners, 'di ba? Oh my God, ang bigat. Ang Sana. bigat ng mga ng episode ko. Ganda akong na-share sa pangit kong experience. Yes, of course. O, kala ko sa pangit kong ano na naman ang sasabihin nito. Ganda, 'di ba? Ay nako, Ate Lea. Well, anyway, so before we go, Ate Lea, do you want if meron pong mga questions ang listeners sa iyo, ay saan ka po ba nila matatagpuan? Can you please share your handles? Well, matatagpuan niyo po ako dito sa bahay namin. Punta lang po kayo dito. Or mag-message po kayo sa Facebook Messenger. Hindi niyo po ako kailangan i-add. Mag-message lang po kayo sa private message. And I will try to answer the best as I can yung mga questions niyo po. Yun lang. Yun. Salamat po Ate Lea. Oh my God, thank you dahil shinare mo ang iyong journey sa amin. Sobra talagang, I think this is gonna be helpful for a lot of people, especially sa mga Pilipinas na nasa same situation as you. Ate Lea, can you please just stay on the line lang po? I won't take too much of your time, but stay on the line kasi po magbababay lang ako sa mga listeners. Okay? Thank you sa time mo, Ate Lea. Bye for now. Oh my God, narinig nyo naman po lahat. Narinig nyo lahat ng mga pinagdaanan ni Ate Lea. Hindi, seryoso po talaga. Minsan talaga ang mga joker, kahit na talagang lagi silang nagpapatawa, meron pa rin silang, at the back of their smiles, ay meron palang pinagdaanan. 'Di ba? Kaya, ayun, so, sobrang bigat po for me dahil ako nga, kahit ganito ako, nervyosa pa rin ako kapag nakakita na ako ng pulis kahit gwapo pa yan. O may judge, 'di ba? Mga attorney, 'di ba? Pag nandun ka na, nakaupo ka, mapapanganga ka na lang. Kaya, sobrang thankful ako na na-share ni Ate Lea ang kanyang story sa atin. If you wanna get in touch with her, like she said, ipa-flash ko po sa screen ang kanyang Facebook name and so as mine. I hope may natutunan po kayo sa araw na ito. If you wanna get in touch with me, you can find us on Facebook, Instagram, TikTok, and of course, my YouTube channel. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa pagtutok and have a nice day. Bye!